Quiapo is one of the busiest places in Manila. Every day, it draws countless devotees and believers of the Black Nazarene. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. But beyond being a center of faith, Quiapo has long been an important part of the lives of many Filipinos. From the past to the present, it has also remained a center of commerce, filled with stores, markets, and small businesses that continue to bring life to the community. Behind the noise, the crowds, and the constant movement of Quiapo are stories that cannot simply be seen in its buildings or found in history books. They are stories witnessed by people who have lived and made a living here for many years. So despite the rain that day, we went to Quiapo to listen, to ask questions, and to understand the community through the stories of the people who are part of it. During our visit, we met 3 vendors, each with their own experiences and perspective of life in Quiapo. One of the people we met in Quiapo was Nanay Priscilla Imasa, a Sampaguita vendor who has been living and working in the community for 15 years. For more than a decade, she has witnessed the changes in Quiapo, not only as a vendor but also as someone who has made this community part of her life. Behind the Sampaguita she sells are years of hard work, memories, and a journey that brought her from the province to Manila in search for a better future. Ako po si Priscilla Imasa. Dito nakatira sa Quiapo. Ilang taon na po kayo? 60. Saan po kayo nakatira? Dito lang sa ali-aligid lang dito po. Ilang taon na po kayo sa Quiapo? Siyaga palagay ka, mga 15. 15 years na po. Opo. May mga tradisyon po ba kayo sa komunidad noon na ginagawa pa rin hanggang ngayon? Ano po ang mga yun? Anong komunidad para sa... Tradisyon po. Ay dito, maganda rin. Dito sa Maynila, may biyaya na may tinatanggap ka na pagkain, araw-araw, pera, mga ayuda. Ganun ang namin sa Maynila. Okay lang naman na binibigay nila. Tapos, araw-araw na kumita ka sa pera pag sa pagtitinda. Yun ang namin dito. Lahat kami, meron din na natatanggap namin mga biyaya, tungkol. Wala rin mga bigas, mga dilata, lang dito sa Manila. Yun ang namin dito. Okay lang naman ang kikitain dito sa araw-araw. Tapos, ano po ang pinakamalaking pagbabago na napansin nyo sa komunidad mula noon po? Ang pagbabago dito? Opo. Hanggang nang umupo yung mga mayor. Diba? Yung pagbabago ng mga mayor, mga vendors, sa mga pagtitinda na. Maayos din ang mga pesto-pesto nila dito, hindi kalat. Maayos din ang mga kalsada. Yung ginagawa nilang dito. Yan ang namin dito. Maayos din. Maluwang yung mga daanan ng mga tao. Yung kagaya noon na masikip, di ba? Masikip ang daanan, nagre-reklamo yung mga tao noon. Ngayon, okay na siya. Maluwang ng mga daanan, di kalat. Maayos din ang mga paligid. Yan ang namin dito. Quiapo has also changed physically over the years. According to Nanay Priscilla, the community has become more organized with better spaces for vendors and wider and more accessible roads. These changes may seem ordinary, but for people who have experienced the community before, they represent how much Quiapo has transformed. For Nanay Priscilla, traditions are also connected to receiving blessings and support from others. But when asked about the most important place in the community, her answer was clear. Ano mahalaga? Ang mahalaga dito sa simbahan, panalangin ka na lang sa Diyos na ikaw ay hindi ka makakan. Lahat ng mga hinihiling mo, mabibigay mo. Lahat ng mga tao dito, lahat na
lahat na mga kon na lang dito. Sapat na lang yung mga pagdadasal namin araw-araw. Sana tayo ay mabigyan ng mga kinabukasan sa pagbubuhay namin dito sa lahat ng Ano po ang mensahe o payo ninyo sa mga kabataan na bumibisita o tumutulong sa pangangalaga ng lugar na ito? Ay, ang mga na okay lang naman paalaga dito sa pag may bisita, siyempre respetuhin mo sila. Tapos ikan mo sa mga magandang mga lugar na saan sila pupunta. Ano po naalala niyo? Nasa edad na po kayo? Noong nasa edad na ako dito sa pagtitinda, siyempre mahirap. Basta mahirap na kabuhayan dito sa Manila, pero kahit ka ng kahit para may kung ka. Paano po yung pamamalakad dati dito sa Quiapo? Ay pamalalakad. Basta kung ano yung sitwasyon na kabuhayan dito, yun na lang ka namin dito. While Nanay Priscilla came to Quiapo in search of a better livelihood, Nanay Lolita has spent more than 3 decades living and working within the community. Okay, Nay, maraming salamat po na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mag-interview po. Kami po ang mga estudyante galing po sa Universidad ng Arellano. Ang katanungan po namin is, ano pong pangalan po nila? Lolita Marinas, Ilan taon na po kayo? 65. Okay po. Saan po kayo nakatira? Bali, dyan sa palengke kami nakatira. Sa palengke. Oo, palengke. Ilang taon na po kayo dito? Bali doon, 36 years na ako rito. Pero hindi ako 36 years na tigitinda. Nakatira lang. Ano pong relasyon niyo po dito sa komunidad po ng Quiapo? Isa residente. Sa residente po. Ano po ang naaalala ninyo sa komunidad noong bata pa kayo? Paano po ito noon? Naalala ko nung maliit pa ako. Ganito, naglalaro ako. May mga kalaro ako, di ba? Yan ang naalala ko. Sa pangalawang katanungan ko po, may mga tradisyon po ba sa komunidad noon na ginagawa pa rin hanggang ngayon? Oo, Ano-ano po ang mga iyon? Yung pyesa ng Quiapo. Tapos mahal na araw. Yung mga deboto, pumupunta rito, namamanata sila. Okay. Ano po ang pinakamalaking pagbabago na napansin ninyo sa komunidad mula noon hanggang ngayon po? Yung pagbabago dati, masigip dito. Maraming tao. Ngayon, medyo lumuwag na. Dahil pabago-bago kasi ng mayor eh. Ngayon, maluwag na, hindi na nakakatakot. Kaya lang, maraming vendor. Okay po. Sa pang-apat ko pong katanungan, sa tingin po ninyo, ano ang pinakamahalagang lugar sa komunidad? Bakit po ito mahalaga? Etong Quiapo, kasi maraming deboto ang dumadayo rito at namamanata sa mahal na Nazareno, sa Black Nazareth. Okay. Lalo na pag pyesa ng Quiapo. Sa katanungan ko po, ano po ang mensahe o payo ninyo sa mga kabataan na bumibisita o tumutulong sa pangangalaga sa lugar na ito? Maging pagbutihan nila yung pag-aaral nila. Tsaka huwag silang makakalimot sa Diyos. Naiya ako. Huwag silang makakalimot sa Nazareno na siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat. For Nanay Lolita, Quiapo is more than just a place where she works. It is a place deeply connected to her faith, her memories, and the life she has built over the past 36 years. Her words reminded us that Quiapo is not defined only by its streets or buildings, but by the people who have given a part of their lives to it. As we continued through Quiapo, we met another vendor whose story offered a different perspective on life in the community. Salamat po na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magtanong po. Kami po mga estudyante po mula sa Universidad ng Arellano. Tatanong ko lang po is, ano pong pangalan po nila? Angelita Amora. Ilang taon na po kayo? 534. Saan po kayo nakatira? Sa M Natividad. Sa Ilang taon na po kayo dito sa Quiapo? 5 years na. 5 years na po.
May 5 lang po kami itatanong sa inyo, Nay. Ang una po ay, ano po ang naaalala ninyo sa komunidad noong bata pa kayo? Paghanap buhay para mabuhay mga anak ko. Okay po. Tapos yung mga tradisyon po dito, may mga tradisyon po ba sa komunidad noon na ginagawa pa rin hanggang ngayon? Hindi na. Ibang-iba na ngayon. Sa ano po ang pinakamalaking pagbabago na napansin ninyo sa komunidad mula noon hanggang ngayon po? Naging malinis, naging maayos ang mga paninda dito. Tapos, sa tingin po ninyo, ano po ang pinakamahalagang lugar sa komunidad at bakit po ito mahalaga? Kaya po, kasi dito kami nabubuhay. Dito kami naghanap po ng maayos. Okay po. Ano po ang mensahe o payo ninyo sa mga kabataan na bumibisita o tumutulong sa komunidad? Tumulong sa mga magulang nila para makaraos sila pang-araw-araw. Okay po, maraming salamat po. We came to Quiapo with questions about its history and culture. We left with something more personal. Stories. Stories of people who came here to find a better future. Stories of devotion that continue across generations. And stories of livelihood that keep the community moving every day. Quiapo may continue to change, but its identity lives on through the people who worship, work, and live within it. Because behind every crowded street, every vendor, and every familiar landmark is a story worth listening to. This is Quiapo, not simply a place we visited, but a community shaped by the people who call it home.